Opo, tayo pong lahat ay tumayo. And let's start the morning with the song. And sing a song unto the Lord. Amen? Are you ready? Are you happy? Yes. Okay, pangunahan tayo ni brother. Ayan, thank you, Bishop. Okay, alive po ba? Alive? Alive ba tayo? Okay, to make more, to make more lively, no? Yung ating pasimula, tayo po ay umawit ng mga awiting papuri para sa Panginoon. And this is the day that the Lord has made for all of us. So it's time for us to rejoice again. We are here and to glorify God. So, sa unang awitin po natin yung Be Exalted. Sa program po natin, Be Exalted. Okay? I will give thanks today, O Lord, among the people. I will sing praises today among the nations. For thy steadfast love is great. He is great to the heavens, and thy gratefulness, thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. One more time. I will give thanks today, O Lord, among the nations. I will sing praises today among the nations. For thy steadfast love is great. He is great to the heavens. Thy faithfulness to all the clouds. Be exalted on high above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Amen. Our next song is Shine, Jesus Shine. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let them
your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set your hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Amen. Amen. Praise the Lord. Shine, Jesus, shine. Thank you, Father. Hallelujah. Tawagan natin si Brother Joe English para pangunahan tayo sa panalangin. Brother Joe? Thank you, Lord, for gathering us and for all those that came. We know that all of you are chosen, and we have great things to do today. Help our minds to become open and enlightening, so that we may learn from the speaker. Bless all of us in our doings throughout the day, and for those who were not able to come, we thank all this in Jesus' name. Salamat po, kapatid na Joe. Tayo po ay manatiling nakatayo at ilagay po natin ang ating kamay sa ating kanang dibdib. At awitin natin ang pambansang awit. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisihim, sa dagat at bundok, sa simuya, sa langit mong magang, may dinagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kristal ng watawat mo'y tagumpay na nagdiriring, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw naman ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag may mamapit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Purihin ang Panginoon. Tawagan natin si kapatid na Lito, manatili po tayo nakatayo at itaas po natin ang ating kanang kamay para po sa ating panunumpa. Kapatid? Salamat, Bishop Sherwin. Iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Tahanan na aking lahi. Pinupupuk ako at tinutulungan. Maging malakas, pasipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, dinigin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng lipunan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Ialay ko ang buhay, pangarap, pagsisikap sa buong Pilipinas. Salamat kapatid na Lito at tayo po'y makakaupo na mga kapatid sa Panginoon. At ngayon po ay sa mga hindi pa nakakakilala sa CCN, to know more about CCN, ano ba ang meron? Ano ang CCN? Bakit tayo every morning nandito? Ipapaliwanag po sa atin yan ni kapatid na dati. Thank you, Bishop Sherwin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapamilya at kapuso at kapatid. Ang Capital Christian Leadership po ay pinahintulutan ng Diyos na mag-exist for 56 years na sa kasalukuyan. So ito po ay lahat ay voluntaryo tayo, nagbaganap bilang kabahagi
ng Capital Christian Leadership. At nandito po tayo para dun sa pagiging committed natin dun sa leadership patungkol sa Agadli Philippines. At yung verse na pinagsasaluhan natin dito palagi ay yung Proverbs 14:34 na righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. So wala po tayong tinataas kundi ang Panginoong Hesus, ano man ang inyong denomination, ano man ang inyong doktrina, yung pag-ibig na itinanim sa puso ng bawat isa. Yun po ang madalas natin pinag-uusapan dito sa pamamagitan ng mga speaker na ating naiimbita at naibabahagi nila yung kaalaman na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos upang makarating sa bawat leader ng ating lipunan. At may bahagi ito natin ng tama ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun lamang at purihin ng Diyos sa umagang ito. Salamat kapatid na Dante. Sa mga hindi po nakakaalam, tayo po ay nasa CCL TV at napapanood po tayo sa Amerika, sa US, sa Canada, sa Australia, dito po sa Asia at sa Luzon, Visayas at Mindanao. Amen? So purihin ang Panginoon para po i-welcome po tayo. Tawagin po natin si kapatid na Bert, ang presidente. Kapatid. Thank you, Bishop. Well, once again, good morning po at bago po tayo dumako sa ating pagpatuloy ng ating gawain ngayong umaga, nais kong i-welcome ko kayong lahat in behalf of CCL. And sabi kong sinasabi na ang pagpunta natin dito ay very intentional, hindi aksidente. At alam natin na pagka tayo ay nagkatipon-tipon sa pangalan ng Panginoon, something is going to happen. Ang umagang ito ay mayroon pong inihanda sa atin ang Panginoon sa magitan ng kanyang mensahero, ang ating invited guest speaker, si Pastor Tony Ortega. Mamaya, properly introduce natin siya, At ihanda po natin ating welcome po sa ating mga kapatid lahat. Brother Lito, Brother Lito Binaventura, Sister Obaldo, Brother Joe Ingles, and of course, our video coverage technician, si Pastor Lino Mercado. At of course, si Dr. Atister, yan po. And of course, si Maestro Jeremy Dada. And of course, si Brother ang ating inventor, Brother Ernie. And of course, si Brother Mauro. And of course, Brother Al. Yeah, and of course, our Vice President, Dante Liabe, and our Chairman, Brother PJ. And welcome na ba lahat? Of course, our Bishop Sherwin. Welcome na po lahat. Yan, welcome po. At i-ready po natin sarili mamaya para sa misa. Salamat po, Mr. President. At tayo po muli ay tumayo at umawit po tayo ng ating CCL. Tawagan ko po si Sister si Dr. Esther. Okay, nandyan po yung programa for our intercessory prayer. Hallelujah. Let us come to the moment of silence. Pikit po natin ang ating mata. Let us ask the favor and the forgiveness and the love of God. Hallelujah. I speak blessing right now. I speak healing right now in the name of Jesus. Whatever the trials in your life, sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Tayong mga nabibigatan at nagugulumihanan. Bibigyan niya tayo ng kapahingan. Lord, salamat po sapagkat sa dinami-dami ng tao, kami pinili mo, kami tinawag mo sa aming pangalan. You are chosen us, O Lord. Kaya naman, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa na narito to be the salt and light of this earth. And we thank you, Father, sapagkat yung favor mo, Panginoon, your grace, O God, your unlimited love, O God, ay patuloy na pumapaw sa aming puso. At dahil dito'y natututo kaming umibig sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito at anuman ang mga kahilingang panalangin ay tinanggap na namin ayon sa aming pananampalataya. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa. Bless mo, Panginoon, ang Capital Christian Leadership. I-bless mo rin, O Diyos, ang gagamitin mo tagapagsalita ngayon si Pastor Tony
Thank you, Father. Hallelujah. Lord, i-bless mo rin ang aming bansa, ang aming bayan. Sapagkat ang sabi mo, if my people are called by my name, shall humble themselves and turn from their wicked way, I will forgive and heal their land. Thank you, Lord. Patuloy namin nilalapit ang aming Pangulo, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga mayor, lalo na po ang nalalapit na barangay eleksyon. Dalangin po namin ang kapayapaan, ang pagkakaunawaan, lalo na po sa mga barangay captain, mga kagawad na tumatakbo at dumalahok sa pampolitika na ito. Dalangin po namin, O God, na Lord, Ikaw ang Diyos na magbigay sa kanila ng paglilingkod sa tao ay paglilingkod sa iyo. Nawa ay hindi sila ang pinaglilingkuran, kundi sila ang naglilingkod, Panginoon, para sa sambayanan. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po, maging ang one vote na lagi pong partner para po magkaroon ng kapayapaan, maging ang COMELEC sa pagsasaayos ng eleksyong pambarangay. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. You may be seated, my brothers and sisters in Christ. So to introduce properly, are you ready? Amen? Sana po ay makinig po tayo maigi sapagkat very interesting ang ating pag-uusapan. At kung maaari po sana, ay pakisilent mode yung ating mga cellphone. Ano po? At alam niyo po ay napakahalaga po ng topic po ngayon. At salamat sa Panginoon. Alam ko, kahit ilan tayo rito, marami po tayong tagapanood na nakikinig ngayon by live streaming. Ano po? Napapanood tayo, balikan natin sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Singapore, sa Malaysia, sa Cambodia, sa Vietnam, no? At sa Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Live tayo ngayon dito sa Quezon City. To introduce properly our guest speaker for today, tawagan po natin si PJ para po ipakilala ang ating guest speaker for today. Okay, test tayo ngayong umaga bago formally introduce ni Bert si ang ating speaker. Kita mo, konti lang tayo. Pero dapat magkakilala tayo. Amen? Hindi rin. Ha? Saan ka nakakita sa eskwela? Kung konti lang kayo, hindi kayo magkakilala. Esther, magpakilala kita. Dapat kilala mo to. Hindi. May dumating ng mag-asawa ngayon eh. Sino na? Sabihin niyo sa akin mga pangalan. Yan mo sila. Itong mga kayo, bisita namin, bumalik kayo. Tatanungin natin yung Presidente, Vice President, MC, mga pangalan nyo. Tama ba? Pero hindi ko bibigay mic sa inyo kasi takilid. Kita nyo naman sa mukha eh. Ha? Nakita nyo ba? Kakilala nila? Kakilala pero hindi ako pangalan. Parang yan sa mga kalye. Alam po puntahan pero hindi ko alam pangalan ng kalye. I think we should improve now. Okay? Kasi ako, kung sa klase pa ako yung attendance recorder. Alam ko yung absent. Pero nakikita nyo, pag ganyan mga sitwasyon, tagilid na. Yung iba, kunyari may binabasa, malaming iniisip. Kasi baka matawag. Tama ba? So, pakilala natin. Tawagin natin ang ating missionary natin yan. Part niya ng Capital Christian Leadership. Huwag nyo nang kalimutan kasi next week, exam na natin. Okay? Si Brother Hayes. Tawagin natin. Tayo ka, Hayes, para makilala ka nila. Palakpakan. Kasi may tinanong na naman ako. Ano pangalan? Ano ba yun? Isang mapagpalang umaga po. Amen. Amen. Thank you, Hayes. Ang kanyang may bahay, si Michelle. Okay, palakpakan natin. Isang magandang tama ang mapagpalang araw ko sa atin. Amen. Nice Amen. to see you again, guys. Thank you. Alam mo, kaya pinapunta ko sila dahil alam natin coming na yung Ferdinand Galang na pelikula. Halang. Tinatanong ako bakit halang. Halang bitong ka, di ba? So, lahat tayo magtatrabaho na. Pero natutuwa ako nandito sila. So, we will do our part. Anyway, ngayon, formally, I will ask our President Bert Rustique kasi mas close siya dito sa speaker natin. Okay, Brother Bert. Thank you, PJ, for your introduction, our speaker. I assigned to introduce properly our speaker this morning,
Nakilala ko siya no, through Bishop Sherwin doon sa isang gawain din, no, ang isang organization kung saan ay nahirang din po siya na mamuno, no, and ng Quezon City chapter doon sa Fairview. And of course, kilala niyo naman yung organization na pinanggalingan ko, ano, yung Christian Businessmen Connection. At yan po tumagal ang lingkod ninyo, no, ng 20 years plus. No? Well, ang ating pong panawin ngayong hapon ay si Pastor Antonio Ortega, or we call him Tony Ortega. No? Ang kanyang, kilala po siya sa kanyang larangan ng kanyang expertise. No? Pero I'll try to mention some of the other institution na kanyang pinanggalingan. No? Accredited siya mediator of the following. Number 1, Department of Justice, no? DOJ, Office of Alternative Dispute Resolution. Ayan. Number 2, National Center of Mediation, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Gusto niya yung mediation, ano? Mamaya, i-explain niya yun at kung ano ba ginagawa ng mediation. Narinig niyo yung sa labor, no? Pag nasa labor ka, anong tawag doon? Yung may dispute? Arbitrator, di ba? Parang gano'n. Ayan. He's a certified paralegal, no? Sa UP Law Center program, UP Diliman. Founder po siya ng Fairview Center for Mediation. Supervising Legislative Staff Officer 2 or 27 years, no? As a supervisor, no? House of Representative, no? Sa ating Congress of the Philippines, 1991 to 2018. Nakasign po siya doon. Of course, siya ay nag-aral sa Asia Pacific Institute for International Master of Leadership Studies in Singapore. He also graduated sa Damson University as a PS Civil Engineer. So, engineer din po siya, no? Ito po ang kanyang mga citation award. We mentioned some of this, no? Siya ay nagkaroon ng certificate appreciation sa American Bar Association, Role of the Law, Initiative of as a research speaker. Excellence Award, Paralegal Training Program, Alumni Association, and University of the Philippines Law Center, awarded by the Manila Mayor Isko Moreno at the Manila City Hall. The American Bar Association of Role Law Initiative, and funded by the USF. Employers of the Confederation of the Philippine Confederation of Danish Industry, Holiday Inn, and such Makati City. International Chamber of Commerce, Philippine Institute of Arbitrators, DOJ, or OADR, or Sharp East Asian Branch. Philippine Overseas Employment Administration, Conciliation, Department of Justice Officers of Alternative Dispute Resolution. Naging chairman din siya ng Pro-Life Philippines Foundation Club, Philippine, based po ito sa Green Hills, San Juan. And naging president din siya, executive director ng Philippine Rollball Association. And ito bago ito, yung rollball, among those applicants na I learned, no, na nag-apply sa posisyon ito, ay siya ang mapalad na pinili. Philippine Rollball Association. Alam niyo yung nagbabasketball na naka-roller? Napapanood niyo yan? Bago yan, bago. At siya ang president dito sa Philippines, no? Yan. Lecturer at Basic Mediation Course, Fairview Mediation Center, Quezon City. And of course, there are some other institution na kanyang pinanggalingan, no? US President George, protocol officer ng team leader, former Philippine President, no? US President George was state of visit the Philippines in 2004. President Fidel Ramos State of Nation address 1997. Then President Joseph Estrada in July 1998, President Gloria Macapagal Arroyo Zona in July 2000.
African Delegation Third Global Forum of Parliamentarian Habitat in 2000. And Malaysia Delegation Asian Interparliamentary Organization 28th General Assembly. And yan po yung kanyang mga accomplishment or achievements, no? And ang kanyang school background. So without further ado, let's welcome our speaker today, Pastor Tony Ortega. Thank you, Bishop Bert. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Maraming salamat po sa ating Panginoon na ako po ay naimbita para magbahagi dito ng ating kaalaman tungkol sa mediation. Ano po? So, sino ba nakakaalam tungkol sa mediation? May idea? Taas po ang kamay. So, wala pang may idea. Okay. So, bago tayo magsimula, request ko po tayo na muna po, paki-like and share po yung page ko. Ang pangalan po sa FB page ko ay Antonio, tapos may quotation Tony Ortega. Pakitignan nyo na lang po sa cellphone nyo. Tapos bago po tayo magpasimula, para po may exercise tayo dahil umaga, kaya lang may mga kumakain pa. Pero yung mga hindi pa tapos na kumain, baka pwede pong tumayo. Tumayo po tayo. Okay. May konti po tayong exercise. Tatawagin ko po sana kayo dito sa harap, sandali lang po. Kasi kasama po ito para ma-open yung mind natin. Dito po tayo, pila po tayo dito. Pila po tayo. Dito po tayo. Tayo po ay pupunta dito. Ang goal po natin, lahat kayo, dito na lang sa camera para mas maganda. Okay. Ang gagawin po natin, lahat po tayo ay pupunta dito. Ito po ang goal natin. Yan po ang goal natin. Pero, ang rule ho, pwede kayong tumakbo, maglakad, magsayaw, kumapang, tumalon, lahat. Pagka nagawa na po nung nauna sa inyo, halimbawa po, naglakad akong dahan-dahan, papunta sa goal, hindi na po pwedeng gayahin na kahit sino. Bakit may kanya-kanyang style? Dapat kanya-kanyang po style. So, yun po yung pinaka-exercise natin, ano? Pero simulan mo po ako na. Papunta po dito, ha? Hindi po pwedeng ulitin yun. Kaya po tayo. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand. When I touched it, and you couldn't understand. You were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're gonna go. Okay, thank you so much. Thank you. Let's give a session kayo doon. Actually, ano pong napansin nyo? Sino pong sa ginawa natin exercise? Sino pong may comment? Maliban sa physical na yun. Enhancing creativity. Yes, enhancing creativity. Okay. The reason po doon, makikita po natin na meron po tayong isang goal. The goal is to approach the camera, pero iba-iba po yung approach natin. So, karamihan po sa atin, tayo po ay nasa, ano ba sabihin natin, advanced stage of age, ano? Advanced age. Meron po tayong mga kinalitihan na kasanayan na natin na, kasi nga by tradition if I mention kung alam niyo ba yung Turkey pagka Thanksgiving Day sa US. Meron ho nag-o-oven yan, hinahati niya parati.
Ever since kalate, pag may yung turkey, hinahati niya bago niya yung oven. Ang tanong ngayon ng mami niya, bakit pa hinahati yung turkey? Ngayon, tanong mo sa lola mo. Tapos hindi, ginagawa kasi ng mother ko yan na hinahati. Tanong mo doon sa buhay pa yung lola niya. Tanong mo sa mother ko ng lola, tinanong niya. It turns out, noong unang panahon po, yung pong turkey na yon hindi kasya sa oven. So kaya kailangan hatiin, kaya hatiin para maipasok sa oven. So years forward po, hanggang ngayon hinahati pa. Bakit po? Kasi yun po yung nakagisnan. Without knowing kung ano ba ang reason bakit hinahati. So yun yung problema. Kaya minsan po, meron tayong mga gawi. Marami rin sa atin, no? Christians and non-Christians na hindi natin na-correct because we were not informed. Yun ang kasi yun, hindi lang tayo informed. Or we were not aware, no? Somebody has not informed us. And one of the reasons nga po, kaya po tayo nag-exercise sa kanina, yun ang pinapakita po doon, kahit pare-pareho po tayo ng goal, pero may iba-iba po tayong approach. So, ibig sabihin, katulad ng timing ni Lord, when the time is right, the Lord will make it happen. Diba? Kasi yun nga yung sinasabi niyan hindi kailangan mabilis. Kasi dito sa mundong to, tinuturuan tayo na maging rat race. No? So, pero dito po, tinuturo tayo na kailangan at his pace, in his timing. Okay, ngayong umaga po, mag-uusapan po natin ang mediation o tinatawag na isa sa scheme ng alternative dispute resolution. Sa alternative dispute resolution po, marami pong klase. Unang-una po dyan, conciliation, mediation, arbitration, tsaka yung pong mediation, arbitration, combination. Ngayon, ito pong alternative dispute resolution ay matagal na po ito sa ibang bansa. Sa US po na 1980s, 1990s meron na po ito. Dito po sa Pilipinas, ito po yung pinalaganap ni yung dating tao po ni President Ramos. No? And naging batas po ito noong panahon ni GMA, ni President GMA noong 2004, yung tinatawag na Republic Act 9285 o yung tinatawag na ADR Law. Okay, ano ba yung ADR Law? Okay. ADR Law, yung Alternative Dispute Resolution po. Bakit po ba talaga itong batas? Mapapansin nyo po sa korte natin, sa lower court, sa RTC, MTC, napakadami yung kaso. Minsan simpleng, ano tawag ito, yung bouncing check, yung slander. Ang reason po bakit po merong mediation o alternative dispute resolution ay para ma-declag po ang ating mga korte. Nung nagsimula po itong yung ADR na naging batas po noong 2004, ang laki na unang nabawas. Kasi marami hong kaso na hindi naman kailangan umabot sa korte. So, tungkulin po natin na tayo bilang mga pastor, mga alagad ng Diyos, na tayo ay peacemaker. Tayo po ang manguna dyan. Ngayon, ano ba yung alternative dispute resolution? Ito po yung kakaibang paparaan o another option. Kasi ang alam natin kagad, pag nag-away ka, pag nagkonting banggaan, nakita niyo yung rage, I'll sue you. See you in court. Diba? Yun po kagad ang nangyayari. Pero, meron pong alternative. Ito po nga yung alternative dispute resolution. And dahil marami po yung kaso na yan, ang pag-uusapan lang po natin yung mediation. Kasi yung pinaka-basic. No? And ano po ba yung mediation? Yung mediation po, Webster defines mediation as a friendly intervention in the disputes of others with consent for the purpose of adjusting differences. Paano po ba nagkakaroon ng differences ang mga tao? Unang-una po kasi, iba-iba po ang bringing natin. Iba-iba education natin, iba ang pagpapalaki ng magulang natin. At syempre, iba-iba tayo ng... ang commonality natin dito, we are all Christians here. So kahit Christians tayo, may iba-iba rin tayo. Personality, iba rin yung political point of view. No? So that makes a ground for conflicts. No? Okay, mediation is a process where a trained, neutral third party facilitates the negotiation between parties and using learned techniques
help them reach a voluntary, mutually satisfying agreement. Ito pong proseso, kung napapansin niyo po, yun nga ho kasi dito sa ating kultura natin, yung toxic culture natin, actually hindi lang ho dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang nangyayari po, mas sikat pa ho yung mga fake news kesa yung totoo. Mas sikat pa yung pinag-aaway kesa yung pinagbabati. Kaya kita yung mga face-to-face, yung patulpo mo, pasitabi na lang po kasi natutupo kasi magkaiba kami ng prinsipyo dito. Kasi pinagkakakitaan naman po talaga yan, hindi naman po ang totoo. No? Kapag pinag-aaway, maski ang social media, hello Facebook, kaya ho malakas ang kita ng Facebook ay because of anger, because of hatred. Tignan nyo yan. Kasi it boils down the emotion, it perks the emotion of bawat ng tao. At pagka ganon, ang dali-dali mag-post na mag-grant. Pag nag-post ka, kumataas yung mga ano. Pag nagpo-promote ka, nagbabiral. Hindi nyo alam, nagagamit tayo. Di po ba? So ngayon, bakit po papasok yung mediation? Meron palang paraan. Na pwede palang pag-usapan bago kayo dumutong sa korte. Parang muna, hindi kayo makadagdag sa traffic ng korte. Okay? Okay, that's one. When is mediation useful? Mediation is most useful when parties want to resolve conflict or some change in the situation. Kasi po, di po ba pag sino po ba nagkaroon na ng conflict dito? Taas mong kamay. Okay, lahat po kayo. Hindi po ba napakahirap na may conflict na merong kang kagalit o may galit sa inyo? Di po ba? Kung minsan po kasi, kailangan lang somebody will facilitate, no, to mediate. Kasi minsan, meron kayong gustong sabihin, ibang word ang nasabi nyo, nakasakit na kayo. Meron kayong word na sinabi, pero hindi yun ang ibig nyo sabihin, nakasakit na kayo. Naputol na ho yung gap doon kasi anger seeps in hindi ho ba opposite of anger, yung patience, in the fruit of the Holy Spirit, yun ang dapat mag-manifest sa atin. Because when conflict arises, the devil seeps in. Remember po, the work of the devil is to deceive, kill, and destroy. And this is a creeping intervention nila ng devil ang away natin. Okay. Pero dapat tayo, a human being created in His image, inherent sa atin ang good sa atin. We are peacemakers. Whether we are Christian or not, we should abide with peaceful with other people. Number one ho, sa mediation po, we value confidentiality. Pagka nakita niyo ho ba yung kaso ni yung famous artist? Yung mag-asawa. Yung mag-asawa sa States na nagkasuhan, di ba? Na-public yung mga detail nun. Ganyan po ang problema sa litigation. Sa mediation po, confidential po. Kung halimbawa po, nag-away po, yung dalawang bishop, halimbawa lang po, si Bishop Bert at si Bishop Sherwin. Ang share po sa akin ni Bishop, hindi ko pwedeng i-share kay Bishop Bert, kailangan paalam ako kay Bishop Sherwin. Ganyan po ang working ng mediation. Hindi, bawal mo dito sa mediation ng marites. Okay? Minitili po confidential lahat ng pag-uusapan. At kung halimbawa kailangan ko sabihin kay Bishop Bert, magpapaalam po ako kay Bishop Sherwin. And very effective po ito. And then, directly involved are present in the process. Ito po kailangan, although ngayon po, meron na pong nami-mediate online. Mahirap po yun. Mas maganda po kasi personal po itong mediation. Kasi sa mediation po, you need to see the person, yung kanina, pati body language, kasi alam niyo yung mga body language, marami nakangiti lang ngayon, pero yung body niya parang sasapakin ka na. You need to read that also, no? And then, when parties are able to verbalize the cause of their distress or discomfort, kasi kumisan po, walang venue or avenue to vent out. At minsan pag nag-vent out, imbis na ma-resolve, lalong lumalala kasi because of using of vulgar words, hurtful words. And then heavy issues that complicate by strong emotions. Ito nga yun, ito tinatanggal natin. Ang role po ng isang mediator bilang facilitator, para maibsan po yung siya yung nagkakasyon ng dalawang emotion ng dalawa. Halimbawa, nagsasabi ko, nagmumura na itong isa. Pag nirelay ko sa kabila, wala na ho yung mura. Wala na.
malinis na ho doon. Sabi ko nga, medyo nasaktan mo siya. Yun lang ho yun. Okay? And then, need to continue or maintain relationship. Ang kagandahan po ng mediation, yung pinakamaganda, sa mediation po, tandaan nyo po pag nagkasuhan kayo, para manalo kayo, kailangan siraan nyo yung kabilang partido. Sisiraan nyo yung credibility ng kabila. Pero sa mediation po, hindi. Kasi po sa mediation, ang tinatawag, dalawang klase po yung mediation, yung interest-based and values-based. Ibig sabihin po niyan, ang tatanungin ko, ako po yung mediator, Bishop, ano ho ba ang gusto mong mangyari dito? Hindi po natin dito pinaglalaban ng karapatan. Hindi natin pinag-uusapan dito ang karapatan. Ang gusto natin marating, andito yung nandito tayo ngayon. May nangyari na. Hindi na natin makating paano nangyari. Ano mo yun ang gusto mong mangyari? Gusto mong magkaayos kayo? Ito ang gusto mong marating. Wala tayong pakialam sa akin. Pareho ng Christian principle. The past is gone, the new has come. Kaya ang present day ang importante at kung saan tayo pupunta. Yan po ang principle ng mediation. Then, kung minsan feel are comfortable confronting the other. So, kaya mayroon pong mediation process. And then, are able to live up to their promises. So, dapat, pagka na po yung isa, nag-agree na, they have to fulfill it. Ano po ba ang benefits ng mediation? Unang-una, it is time saving. Modesty aside po, nung volunteer po ako sa POA, na kanina po nabanggit na, bigyan po ako ng award doon. Sa 12 cases po na ina-handle ko sa every Friday ng umaga, 90% po nare-resolve in the first session. Ganong ka-effective po ang mediation. Kasi hindi po dito ano yung gusto mong mangyari. Hindi yung ano yung gusto mong ma-achieve. Kung minsan po kasi meron tayong gusto, gaya ng binanggit ko nga na, marami kang gusto sabihin, pero hindi na nasasabi mo. Kasi marami kang pasan, marami kang hugot. Tungkulin po ng mediator na maungkat yun, mahalukay kung ano talaga yung pinag-ugatan. To share, meron po akong yung mini-jade sa POA, hindi ko pwedeng magbibig yung mga tao. 500,000 issue po ang sinisingil ng OFW doon sa agency. Eh di siyempre, initially, kung hindi ka mediator, tatawa ka, wala kating million. But you have to hear the side ng hinihingi ba, nagkikalahating million. Kasi may mga damages. Sa madaling salita, after 3 hours, bumaba na ho siya ng 30,000. 30,000 na lang. So, willing na hong bayaran ng agency, pero ayaw pa rin. Kasi nga, ayaw nga ulit. So, babalik kayo sa mediation. And it turned out po na na-resolve po siya sa halagang 20,000. First session po nangyari yun. Kasi kailangan i-trash out po yan eh. Okay? Time saving po. And then it costs a fraction of 10% of litigation. Sa litigation po, pag nag-file kami, filing fee po. Yung acceptance fee ng lawyer. Kami po, ang bayad ko sa commercial litigation po, ang bayad po sa amin 10,000 lang po. Tapos 3 session yon. Kung halimbawa po na bawat appearance, wala na mo appearance yun. No? And that is the old rate, I think now is 20,000. Pero mas matipid ho yung 20,000 kasi po, hindi naman sa with due respect sa mga kaibigan nating abogado, hindi naman ho lahat, hindi natin lahat, pero karamihan kaya justice delayed, justice denied, pero income for the lawyer. Di ba? Every time na may appearance yan, may appearance fee yan. Kaya po sa amin, limited to 3 sessions. After 3 sessions po, hindi na siya na-resolve, i-accept na po yan sa korte. Okay? And then, ito nga ho, pinaka-feature niya, private and confidential. Matatapos yung mediation, magbibirma kayo agreement na walang nakakalam. Unless, imamarites nyo yung nangyari. Kasi bibirma po kayo. 2 pong document na pipirmahan dito. Unang-una, document na gusto nyo kayo ay daan sa proseso ng mediation. That is an agreement to mediate. It's one, yung una. And pag nagkasundo po kayo, the second document would be mediated agreement. Ito pong mediated agreement, pipirmahan yung dalawa at saka ng mediator. Pinafile po yan, dinadakit po yan, pinafile po yan sa court. Kasi pag na-violate yung pinag-agree nyo, then it can be elevated again. If any of the parties violates what has been agreed upon. Okay? And it treats people as an adults, no? Hindi yung parang bata na
nagtatantrums, nagmumura. It restores relationship. Ito pong, if I may share, meron pong mag-asawa, pareho silang pastor at pastora. They're on the brink of maghihiwalay na po. And since pareho ko naman sa kanila, nag-offer ako, na-mediate ko, umabot kami ng 6 na oras. Ilang taon na po nilang pinag-aawayan. 6 na oras lang po. 6 na oras lang po. Ngayon po, nag-plant charge na silang mag-asawa, the whole family. And they live happily ever after. To God be the glory. Yan po ay hindi po natin magagawa kung wala din po leading ng Holy Spirit. Kasi tatandaan po natin, tayo po ay instrument lamang, itong mga skill na to ay natutunan natin, pero kung wala tayong uspos ng banal na Espiritu, hindi natin kaya to. Diba? But with Him, we can do all things through Christ. Who strengthens us. So yun pong kagandahan ito, it makes parties feel competent and effective. Kasi po, sa mediation po, hindi po nagdi-decide ang mediator. Ang nagdi-decide po yung dalawang partido. Tatanungin ko, ano mo bang gusto nyo ngayon? Hindi po ko wala pong power ang mediator na mag-judge. Kasi ganito kasi ganon. Ang mediator po ay nagpapasilitate lang. Kung matigas po ang ulo ng isang litigan o ng tinatawag ng partido, i-reality check lang po ng mediator. Halimbawa po, siya, ito yung stand mo, di ba? Pag ganito ang stand mo, ito ang mga posibleng mangyari. And then, until he realize, kailangan sa kanya humanggaling. I-guide lang po ng mediator. Yun lang po ang role ng mediator. Hindi pwedeng, Bishop, dapat ganito gawin mo. That is already dictating. Hindi po yun. The Holy Spirit does not dictate us, di ba? The Holy Spirit leads us, guides us, and that is also our word. Okay. It improves understanding of our underlying issues. Kasi po minsan, may problema, ito yung problema. Another case po, if I may share, 5 million case, libel case. 5 million po, naku, prominent ito. May pinay na case na, pero sabi nung judge, mag-mediate kayo. So nag-mediate po. Na-resolve po. Ano ho yung 3 word na importante lang na bakit na-resolve? Sinabi lang nung isang party, I am sorry. And the case is done. Di ba may tayong kilala na presidente nga, huling-huli na pero I am sorry. Kasi po, una-una Pilipino mapagpatawad. Kristiyano pa tayo, lalong natin mapagpatawad. Di po ba? Yun po kasi ang key, forgiveness. It does not close doors to other options if the parties are not satisfied. So, ibig sabihin, kung hindi pa satisfied ang isang partido, ano ba yung gusto mo mangyari? Tignan natin, expose natin until we reach an agreement of both parties. It has been proven to be successful more than 90% of the time in the Philippines. And I am a testimony to that. Yun nga po. Of the 12 cases na hinahandle ko every Friday, POA, 90% resolves in the first meeting. Sa second session, almost 100% na. Sa lahat ng hinahandle ko na mga mahigit 100 plus na cases, isa lang po ang umakyat sa korte. Okay, so to God be the glory. Who are the participants in the mediation process? Okay, 3 po yan. Yung unang-una, the parties involved, disputants, and then the mediator. Ayan po yan. Pwede po magdala ng lawyer. Kaya lang po kasi, ayun nga po, with due respect sa mga kaibigan nating lawyer, kung minsan, imbis na makatulong, nakakakalala. Kaya po sa mediation, nandun yung lawyer, hindi ho sila magsasalita. Kakausapin lang nila yung kliyente nila. Ang problema kasi kung ano yung binulong. Kasi sa pag-aaral natin sa bilang Kristiyano, yung mga bumubulong, yun yung problema natin. Kasi dapat bulong lang ng Holy Spirit ang pakinggan natin. But this is the law. They can bring the lawyer, but they will not be actively participating. They can only give advice to their client. The elements of mediations are, unang-una po yung opening conversation. Kausapin po natin yung dalawang disputant, i-lay down po natin yung ground rules,
bawal dito magmura. Pag nagsasalita yung party A, hindi dapat sasabat ang party B. Bibigyan ng time ang party B na magsalita para mahusay ang traffic. Kung meron siyang hindi nag-agree yung party B sa party A, isusulat na lang. Ang mediator naman po, sinusulat lahat ng tawag ito yung problema o yung anong bawat part yan, hindi destroy para wala akong evidence. Confidentiality po kasi. Ang meron lang mo doon kung ano yung issue, pero yung detalye yun, wala. Then, ito po yung uninterrupted time. Pag nagsalita si A, hindi pwede mo salita si B. Ganun din po si B. Pag nagsasalita siya, hindi pwede mo salita si A. Exchange of private counsel. Kung minsan po kasi mainit yung mainit yung dalawang disputants. Ang gagawin po ng mediator, kakausapin ng private yung A. Ito na po yung binanggit ko kanina. Nag-awasap po si Bishop Sherwin. Bishop Sherwin, yung bang binanggit po sa akin, pwede ko bang i-share kay Bishop? Kung may approval niya, then I can share. Yun po ang kagandahan. And then, building the agreement. Ito na po yan. So, yun po. That is only the teaser, and I am Pastor Tony Ortega from the Prairie Center Mediation, and ayun po, nagpunta po ako nung last January ng mediation sa mga volunteer kalasag, yung multiplier. 48 po sila nag-take, pero kasi hindi kasi kahit nag-seminar, you have to pass the exam. 12 lang po yung nakapasa. And doon sa 12 na yun, masasala pa yun. Kasi po, ang kagandahan nito kapag naging accredited mediator kayo ng Department of Justice o ADR, pwede po kayo mag-conduct ng ganitong seminar. Pwede po kayo mag-mediate in your own motu proprio, and you can charge kasi it's allowed under the law. Pero ako po kasi ay commercial mediation. Ang mediate ko po ay mga companies, at saka in between companies, company to company, at saka yung employees at saka employer. Pero by God's grace, nakapag-mediate na po ako ng mga isang director, at saka artist, at saka yung mag-asawang pastor, yung pong donor ng isang organ na nagkaroon ng problema sa arrangement na mediate din po yun. So, ang masasabi ko for my last word po, kung ano po tayo, yan po ay regalo ng Panginoon sa atin. Kung ano tayo maging, yan po ang regalo natin sa Kanya. Ang sabi nga po dito sa, conflicts bring out the worst in us. But mediation brings out the best in us. So God bless you all. God be with you. Salamat, Pastor Tony. Well, very interesting ang mediation. So, tayo po bilang mga Christian, tayo po ay dapat involved dito. Bukod sa counseling, mediation, at ang napakaganda sa mediation, kung nabasa natin at sinabi kanina, ay ano ka rito wala kang kinikilingan. Opo, at confidentiality. So, para kang paralegal. Ikaw ay para kang lawyer. Pero, para kang nag-aral ng 10 taon. Pero ito, paralegal ka, advisor. At saka counseling, at the same time, to know more about, kasi nagkukonduct si Pastor Tony sa iba't ibang ito, may certificate yung iba. Kasi hindi nakukuha ito sa isang upuan lang dito I think mga ilang lesson ito? Mga 8 lesson niya para ikaw ay ma-accredited, and the same time kukuha ka sa Department of Justice ng rito para ikaw ay maging accredited mediation. Di ba napakaganda noon wala pa yung problema kaysa magbayad sila sa lawyer, ikaw na ang tinatawag, at yung mga simpleng problema lang, yung mga simpleng away sa bubong, yung simpleng away sa mga right of way, yung simpleng away lamang na yung aso ay tumae dun sa harap ng bahay niya. Di ba? Yung simpleng away lang na yung basura ay itinapon sa harapan niya. Di ba? O, simpleng away lang ng trapiko. Ang iba nga nagbabaril na Sa traffic pa lang yan, naalala nyo si Ruloy Tugo. At saka yung ibang mga may initang ulo na dito sa Himlayan, yung may inaatrasan lang yan
yung sa parking, bumunot ka agad ng baril. Sige, nasa cemetery sila, tuloy na sa cemetery. Kasi nagbarilan doon diyan sa Marikina. Naatrasan lang yan, no? Masyado kasi, brother Lito, mainit ang ulo ng tao ngayon eh. Lalo na mainit ang ulo natin sa China. So, huwag mainit ang ulo, relax lang. Kaya meron tayong mediation. Yan ang trabaho natin bilang mga Christian. Dapat dumaan ka. Kailangan ikaw ay maging mediation. Ako, personally, interesado ko dito eh. At para maganda na accredited tayo ng Department of Justice, di ba? At hindi para kang ano rito meron ka ng ano rito, pag accredited ka. At tatawagin ka na lang kung mga may problema dyan, no? Pag may problema, ay so kung may question tayo, so bago tayo mag-question and answer, ay magkaloob muna po tayo. Amen po ba? Opo, asa na si Esther? Siyempre, bahagi po ng gawain po ng Capital Christian Leadership ay nagbibigay. Amen? Masaya po ba kayo kapag kayo nagbibigay? Parang namang malungkot yung iba. Diba? Masaya ba tayo pag yan ang pinakamahalaga sa panahon natin ngayon, ano? Sapagkat kanina nga, pagka kayo ay nasa korte, abala na, at marami pang mga kinakailangan. Pagka sinabing kailangan ng appearance fee. Pagka sinabing appearance fee, kapatid na Diyos, appearance fee. Kailangan ay meron ka apera. Pag wala kang pera, walang appearance. Diba? Kailangan ay meron kang pera. Diba? Kaya kung magdidemanda ka at wala ka lang ng pera, huwag ka nang magdemanda. Sa barangay ka na lang, libre pa. Diba? Diyan na lang muna sa lupong tagapamayakan. Maliban na lang yung mga mabibigat na kaso, no? Yung mga estampa, 10,000. Hayaan mo na. Pero kung mga 1 milyon yan, hindi pwedeng hayaan yan. 1 milyon yan, di ba? Kailangan ay meron tayong dadaan yan. Pag 10,000 lang, hayaan mo na yan, brother Lito. 10,000 lang naman eh. Kita mo 10,000 mo pag gumastos ka sa abogado. Kung hinahabol mo 10,000, yung abogado mo, Kulang pa. di ba? Okay, any question? Meron po ba kayo tanong? At nandito si Pastor Dave. May tanong, Pastor Dave. Salamat po, Pastor Ortega sa mga insights. Ang tanong ko po, is the Office of a Mediator regulated by the PRC? Kasi parang may client professional relationship ito. If you're a professional, you're doing your service for a fee. Magandang tanong yan. Opo, yung bang... Maganda po yung tanong na yun, no? Opo. Ang mediation po, or being a accredited mediator, is under the Office of the Department of Justice. So meron pong office doon, yung tinatawag ng Office for Alternative Dispute Resolution. Under Republic Act number 9285, ang natasan pong ahensya niyan para mag-regulate ng mga mediator, magkaroon ng accredited mediation, ay ang DOJ po, under the Office for Alternative Dispute Resolution. So ang requirement po dyan, if I may share, testimony na rin, paano ba ako naging mediator, at sabi po nila effective mediator na po, pero may hugot po kasi yun. I think in 2011, I had a case, no? I worked in Congress, a case was filed against me. And I was asking the Lord, so Lord, why this is happening to me? Why this is case to me? And then the Lord answered me, why not? So, because of that case, 6 years yung case na yun, hindi ko talaga maintindihan bakit yung kabilang partido, where are they coming from? So from the one night, me and my wife nasa patulog na, I read in the newspaper, wanted scholars for USAID. So, by God's grace nga, pumunta ako dun sa 300 kaming applicant, 30 po yung nakapasa. Ang akala ko, ang kasabay ko po puro mga abogado.
Nung nag-apply ako, kailangan mga abogado rito? Hindi kailangan abogado rito. Okay, so nag-exam po kami. Doon sa batch po na nag-exam kami, 35 kami. 35 kami. Ako una natapos eh. Di sabi ko, ang tanong po, kung ano po yung experience nyo bilang pastor, kung paano kayo mag-ayos ng sigalot sa inyong kongregasyon o sa mga kaibigan. Ganun lang ang tanong. So, based on the experience. Ano pang gagawin mo? Di, sagutin mo kasi na-resolve mo naman, di ba? Di tumayo na ako, para submit ko. Parang wala pang sumanod. Muna ako kasi baka may mali, baka hindi ko naintindihan yun. Bibilikan ko ulit. So, to cut the long story short, isa po ako sa nakapass at by God's grace po, I'm top 5 sa class. So, nung naging scholar po ako noong 2011, by God's grace, 2014 po, I was again a scholar for USID. And nung araw po, hindi pa kasi nai-implement. Tandaan niyo po, yung batas po ay 2004. 2011 po, kami yung first batch na pumasa. Ako din yung second batch ng 2014. Pero it was only in 2020 that the Office of Alternative Dispute Resolution issued accreditation. So, having said that, marami na po ako napuntahan, hindi pa ako na-accredit. Wala pa naman na-accredit nun. So, first batch din po ako na-accredit. I went to the arbitration, yung binabanggit kanina ni Bishop Joel, na yung sa labor arbitrator. Ang kaibahan lang po ng mediation sa arbitration, yung arbitration kasi may pagka-legal ng konti. Tapos, yung arbiter, may konting decision making. Sa mediation po, wala akong decision making ang mediator. Ang nag-decide po yung partido. And tama po yung tanong nyo kanina, dapat yung ma-regulate yan kasi mayroong confidentiality. Kaya nga po, tinitignan din yung qualification nito. Although firm, we have to be strong. Yun po yun. Yes, brother, may tanong ka pa. May tanong si Brother Jerry Dadap. Balikan natin si Pastor balikan Rick. po namin. This is more of a comment. I hope you do not mind. Sige po. I think you will agree with me that conflict is the source of conflict between parties is really ego, di ba? Ego talaga. Oh. And that ego is within you. So there is conflict within you. Oh. I will tell you this story. When I was 85 years old, about 3 years ago, I decided that I have to fight myself. Talagang I have to destroy that ego within myself. Of course, there is still conflict, but there is a big change, I think, in me. Not for any reason, not for any biblical or whatever reason. I have to destroy that ego. I think if we are to destroy also the egos of others, I think it has to start with you. It start with the person. Yun lang, it's not a question. Salamat po. Tama po yun. I strongly agree po. Okay na. Yung ego. Kaya nga, yun nga po, bago ko kayo sagutin, yun nga po yung kaya nga po siguro kaya nga naging effective ako kasi they had a problem. Na bakit ba may yung kabilang partido ay may problema sa akin ang nag-file ng case. Nung naintindihan ko na kung ano yung problema nila sa akin na wala namang basis pala, na I just put myself in their side. And then, siyempre, nasaktan ako, nandun yung ego ko. And then I have to check myself. Into the process, tama po kayo. Binrake ni Lord yan. And the moment na na-break yan, I now be able to easily understand each parties, what they're doing. Alam niyo po ba nung nag-train ako sa POA, yung OFW pag umiyak ka, hindi pa ako yung mediator, apprentice. Pag umiyak yung OFW, umiiyak din ako. Pag yung recruitment agency nagagalit din ako. Kasi, andun pa ako yung old self ko yung binabanggit ni Bishop Daga, yun nga po, na nandun pa yung self mo na you get carried away. Na mabadali kang masway. Diba? That's your number one enemy as success. Yes, kasi po yun nga yun, di ba? Yung you and yung tatlong conflict, you and yourself. Pastor, our enemy is not outside, it's inside. Yes.
Tama po yun. Kaya mas madaling ma-resolve pagka na-resolve ng bawat individual yung kanilang inner self. Okay, salamat po. At may tanong dito si Mauro. Mauro, tanong lang ha. Tanong. Correct me if I'm wrong po. Kailan po bang yung medical history po nung imimigate po ay yung may high blood pressure attack? Opo. Kailan bago mediation Malaman po. yung ano niya, yung status niya Yung history niya. kaya kausapin na lang ng kung sino may history ng high blood, kausapin na lang sa private ganun. Ano po ba yun? Tama po yun. Importante po sa mediator, para maging effective mediator, bago ko, halimbawa po, may kaso po na may sa POA, ganito po. Pagpunta ko po doon, meron po mga folder yan. So, bago ko tawagin yung dalawang, may backgrounder po yun. Andun yung complaint, at andun naman yung counter-complaint. Tapos yung binabanggit mo, brother, makakatulong yun sa mediator. Kasi kung hindi niya alam po anong history ng kabila, kasi tandaan niyo po na ang mediator hindi po siya nagja-judge. Hindi siya ang magde-decide. But it will help him na, oy, may ingat ako dito kasi may health issues to. So alam mo kung saan ka papasok. Kasi tandaan, ang sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Pero wisdom comes from God. Yun ang magandaan nun. May knowledge ka pero wala kang wisdom, useless po yun. So, at the end of the day, it's still God. Yes, Bishop. Yes, Sir Tony, as a professional mediator, no, I would like to raise this issue for national issue, no. The problem that we're confronting with the Philippine West Sea, no, between our government and the China government. As a professional, Naniniwala ako na ang puti ay puti. Biglang sasabihin ko puti ay pula. Babaliin mo. Natanong na sa akin doon sa TV. Ano po yan eh? Yung conflict po sa West Philippine Sea, na-resolve na po yan sa UN arbitral eh. Yun na po yung highest eh. Yung pong principles of mediation at saka alternative dispute resolution, nanggaling po yan sa UNCITRAL. Yung highest, sila, kumbaga sakal, kung may constitution yung lahat ng batas natin, yung Philippine Constitution, ang constitution ng mediation, alternative, galing po sa UNCITRAL. Ano po yung UNCITRAL? United Nations Commercial International Trade Law. UNCITRAL Law. Doon po galing yan. And they already had a decision on that. That's sa atin po yan. Ngayon, as to the approach, parang ano yan, mga presidente, tama naman po yung naging approach ng mga previous president. Kasi hindi naman pwede makuha. Ang hindi lang ako agree sa nangyayari. Nakakapi na yung kapalaran ng Pilipino, we're not making a stand. Nagmumukha tayong nabubuli. Samantalang yung mas maliit na country sa atin, like Vietnam, like Singapore, they make a stand. Why can't we make a stand? So there's a big question with that. Yun lang po yun eh. Nanalo tayo, and yet, alam niyo po, napakadaming blessing na isang tayo. Kung minsan may pinagpala na tayo ng skill, hindi nyo ginagamit yung skill. Useless. Nanalo tayo sa award. Hindi natin ina-assert. Useless. May skill tayo. We have no knowledge, but we do not know. We are asked to go and make disciples, but we are not doing anything. Yun lang po. Kung ano po yung, may decision na po. We have to honor and we have to stand by it. Okay, salamat Pastor Tony. Isa pa ay, ano po ba advice sa mediation po ba? Tayo po ba ay nakikinig o nakikinig lang? Listening po. Listening. Hayaan natin yung mga humihingi ng counsel na sila yung magdadala. Iba po ang mediation sa counseling. Opo, sa counseling po, makikimdan mo, pero you make an advice based on what is the situation. You will make an advice based on what they... Kasi pag nag-counsel nun, effective lang po ang counseling kapag naging open yung dalawang yung nagpapa-counsel. Pero kung may tinatago siya, hindi niya siya maka-counsel ng tama. Ito lang i-reveal niya, half truth, half lie. Kailangan you have to be open. Yung sinasabi niya lahat ng bagay na ito mariresolve kung ikaw mismo may
i-resolve yung issues mo sa sarili mo. Diba? Ngayon sa mediation po, you do not make advice. You make them realize the parties. Kasi ganito po, ang role po, ganito, Bishop Sherwin, ito talaga ang decision mo. So matikas siya sa decision niya. Pero yung decision niya may aapektuhan yung kabilang partido. Bibigyan niyo po siya ng mga options. Kasi collaboration with CCL, baka po makapag-gawa kami ng contact na seminar also to raise funds for CCL. Binigyan ko ng imaginary concept yung sa two most powerful religions. Okay, we have lots of issues in the world like the generation gap and one of the it is the global elite influence over the regular. But there is for the spiritually mature, is there a training for the verse in the Bible that we will judge angels? We will judge angels. Biblical na ito. Medyo mabigat yun. Oo. For the spiritually mature siguro. I think it would take more than a training on that. No? Talagang a leap of faith and higher faith yan. Spiritual po yan. So, time will tell, I believe. No? Because if the time is right, the Lord will make it happen. So, yun po. So I think you are the one who will be the leader. Pinaparang yan. Kasi doon po, nalaman po natin. Okay, can I invite the officer and award this testimonial of appreciation? Capital Christian Leadership award this testimonial of appreciation to Pastor Tony Ortega in grateful acknowledgement and profound appreciation for cogent, inspiring, and well idea given as an address his speaker, mediation ang topic po natin. Given this 20th day of September, in the year of our Lord 2023 of the Jollibee Timog Avenue Corners of Tobias Estate, Quezon City, signed, Chairman, Reverend Jojo Gonzalez, and the President, Brother Bert Rostic. Proverbs chapter 40 verse 34, business exhort the nation, but sin is disgrace to any people. Mr. President, can you award this? Palakpakan natin. Okay, thank you, Pastor Tony. At sa mga interesado, ay pwede po niyo siyang, mga nagsulat po sa attendance, pwede po kayong maging mediation. Sa panahon natin ngayon, ang mundo ay puno-puno ng kaguluhan. Sa panahon na ang Pilipinas ay puno-puno ng kaguluhan. Kailangan po natin ang maraming mediation. Pero kailangan po, accredited tayo ng